Secretary. Good afternoon po. Tanong ko po, ano po ang lakad ninyo dito sa Iligan City? At may mga naging activity pa kayo sa aming lungsod po? Bale, isa lang po, yung umattend po tayo ng 54th commencement ceremonies ng MSU IIT, Iligan Institute of Technology. There are 1,797 graduates. At alam niyo po ba, I think this is the highest, sir, no? 74% ng graduates with honors. Unbelievable ang MSU IIT. So, yun po binutahan natin dito. Thank you. Okay, second question po is from Mir Kabanday, DXICRMN Iligan. Secretary, good afternoon. Afternoon. Secretary, ano po pong update ng health emergency allowance sa ibang healthcare workers? At napupahan ng DBM ang saro nito last Friday dahil ang pinangako ninyo? Yes po, napirmahan po natin last Friday yung SARO para sa health emergency allowance ng more than 5 million health emergency workers na pending pa po, yun pa yung balance natin. At there are roughly 4,000 plus din naman po for COVID-19 death claimants. Yun po. So, nailabas na po natin siya noong Friday. Now, it's already with DOH. We expect the DOH naman po to implement it timely and properly po. Thank you po. Thank you. Before we move on to our next sino yung next na magtatanong, mami-acknowledge ko lang yung presence ng mga kaibigan natin sa media na nandito. We have representatives from the Philippine Information Agency. We also have a representative from Brigada News FM, Philippine Daily Inquirer, Radio Pilipinas Iligan, Manila Bulletin, GMA7, Wonder Radio Iligan 104.1 FM. We also have from RMN Iligan, MMB PPP Newspaper, Teleradio Servicio, FMR Iligan, IFM, Forum News TV, and Edge FM Radio. Salamat po sa inyong pagdalo. Next question po is from Ms. Creselyn Valesco, Wonder Radio Iligan, 104.1 FM. Thank you po. Secretary, good afternoon po. Secretary, nabalitaan din po namin na ang Pilipinas po ang host next year ng OGP Asia and the Pacific Regional Meeting 2025. Tungkol saan po ito at ano ang aasahan natin dito? Yes po, thank you. Sa February, first week of February po, the Philippines will host the Open Government Partnership Asia Pacific Regional Summit po. It will be the first time that the Philippines will host an international Open Government Partnership event po. Kung hindi niyo po alam, ang Open Government Partnership, matagal na po yan. We are among the founding members when it was established in 2011. In 2011, ilang countries lang po yan. And then from then on, ang DBM po, tumatayo parang secretariat na pushing it forward yung citizen. Ang ibig sabihin po ng Open Government Partnership, kinukuha po natin ang tinig ng civil service societies or ng public sa paggawa po ng mga programa sa gobyerno. For example po sa DBM, gusto po sana natin nakasama natin ang mga CSOs when we prepare the budget, and at the same time, kasama natin sila sa pag-implement ng project po. So hindi lang po yan sa DBM, buong lahat po ng departments, meron nilalatag po natin yan. In fact, it was only last year, this administration, that institutionalized an Open Government Partnership through an executive order signed by President Bongbong Marcos. Yung pong executive order na yon, sinama na rin po lahat ng branches ng government.
Hindi lang po executive, hindi lang po legislative, even the judiciary po, kasama na po dyan. So, with that po, siguro nakita po ng OGP International na the Philippines is really pushing forward the advocacy of open government, civic participation po. So, nabigyan po tayo ng pagkakataon para mag-host. Kaya din po siguro nakita po nila na kung nakita niyo po, nabalitaan niyo po, yung DBM po, nag-rank po tayo, I mean the entire country, in terms of budget, transparency, and openness. Number 1 po tayo, not just in Southeast Asia, but in the whole of Asia. Noong gumawa po tayo ng Philippine, but in the whole of Asia. Noong gumawa po tayo ng Philippine Development Plan, nitong administrasyon na to, ang nilagay lang po natin yung target is 71. Pero the recent survey now shows that 75 po ang grade natin in terms of budget, openness, and transparency. So siguro yung mga little wins natin in open government na acknowledge po ng OGP International. That's why we were chosen to host it, and eventually po may mga head of states po na makapunta po sa next year sa ating summit. Thank you po. Thank you, Ma'am President. Thank you, Sec. Mina. Last question is from Mr. June Enriquez from Freedom Radio. Aspuray mong kamu po. May Good afternoon po, John Enriquez. This is about the budget for 2025. Magkano po ang proposed budget sa taong 2025 at anong mga sektor o departamento ang may mas malaking share sa budget? Yung budget po natin for next year, yung ating pinopropose, yung tinatawag nating President's Budget or National Expenditure Program is 6.352 trillion pesos po. It is up by 10.1% from this year's level of 5.768 trillion pesos. Yan din po ay 22% of our GDP. Consistent po lahat yan sa ating medium-term fiscal framework. Ang mga sectors po na ating nabigyan na mataas na budget po, of course, again, consistent with our medium-term fiscal framework, Philippine Development Plan, and 8-point socio-economic agenda, yung social sector po. Definitely po, that will, as of now kasi we're still finalizing the levels, the final levels, but definitely the social sector will get the largest share in the budget, comprising of education. Yung education po, always mataas yan dahil yan po ay nakasaad sa ating constitution. Kasama po dyan ang budget sa DepEd, sa CHED, sa ating mga SUCs, at saka iba't ibang education training program sa gobyerno. Next po dyan is infrastructure development po. It will continuously be 5 to 6% of GDP. For the past 2 years po, 5.7% pag naging gaan na po siya. Pag napasa na po siya ng Senado, 5.7% po ng GDP natin is given to infrastructure sector. Yan po ay yung sa DPWH para sa mga daan, bridges, DOTR po para sa mga airports, seaports, at saka mga train stations natin. Kasama din po dyan yung efforts natin for digital infrastructure. Yan po. And then, ano pa ba? Health. Yan, kasama din po siya sa social sector natin. And syempre, importante po, para po mapalaki at saka tumaas ang ating productivity, agriculture will again remain a top priority. Since the start of the administration, we have provided it with double digits in terms of increase in budget. Hanggang ngayon po, for next year, it will still be double digit po. Yan po ang mga sectors na merong malalaking budget po. Thank you. next.
Okay po, Sir Jun. Ayan, dyan po nagtatapos ang ating making press briefing ngayong hapon. Maraming salamat po sa lahat ng mga dumalo. Secretary Nina, Yusek Wilford, and Sir Jun Petalco, maraming salamat po. May tanong po kayo sa MSUIIT. Bakit ang galing-galing nila? Napakagaling ng mga estudyante dito. Sige po. Kung may questions, iiwan po namin si Richard. Hindi na sa isip ko makakarami. Si Richard po. Tapos makain. Our dear Secretary here for all the support that the DBM had given to the universities. And in fact, sa 2024 po, ang MSUIIT ang binigyan ng DBM na pinakamalaking research MOOE among single campus universities. Of course, no, napakarga yung research MOOE ng UP at saka ng talo pa nga ng IIT yung research MOOE ng buong MSU system. And dahil dito, Secretary Amina, naabot na po ng MSUIIT yung threshold ng obligation required ng Times Higher Education to enter the World University Rankings. So, we are praying na sa taong ito, ang IIT po ang susunod sa UP na mapasama sa World University Rankings ng Times Higher Education. Malalaman po natin yan sa Manchester, UK this coming October. Very good. Kaya yun ang pasasalamat talaga namin sa DBM dahil hindi nila pinatayaan ang ating universidad sa Iligan. Napakagaling naman ng MSUIIT. Ang budget natin for 2024 para lang sa research, umaabot siya ng 54 million. And pag titingnan mo ang data, ang daming mga SUC na zero ang kanilang research and OOE. Kasi ayaw nila mag-research to to. And then, ang galing po ng DBM kasi parang binibigyan po tayo ng reward na dahil marami naman tayong nagawa, ang ating universidad sa Iligan, binibigyan rin tayo ng parang konting magagamit pa para makapag-research pa ang universidad na magiging products in the future. So, kasama kasi ito, pag yung mga products out of research pwede mag-commercialize, maka-create po tayo ng mga bagong industry, so maka-create po tayo ng mga bagong trabaho. And yan ang kasama sa 8-point agenda ng ating mahal na Pangulo. Kaya marami pong salamat, Secretary Amina. What will happen sa Manchester? Dunia announce. Doon i-announce sa UK, sa Manchester, during the World Academic Summit 2024, kung makapasok ang IIT this year. Pero pag hindi makapasok this year, parang 98% sure na sa susunod na taon. Okay, ang sikreto pa ng IIT, sinabi ng ating Chancellor kanina, na yan, tama si Secretary Amina, no? Ang mga taga-Mindanao talagang magagaling. Tapos noon, yung mga magagaling natin nagpupuntahan sa UP. Ngayon, na meron na tayong medyo magaling na university sa Mindanao, dito na sila sa atin. Kaya yung mga matatalino ng Mindanao, nasa atin na ngayon. So, in-expect natin? Talagang mag-excel yan. And, as Mindanaoans, yung pride kasi natin na hindi talaga tayo napapatalo ng kung anong meron sila lang, pag magaling sila, magaling din tayo, di ba? Pag maganda sila, mas maganda tayo, di ba? So, anyway, talaga, resilient tayo sa Mindanao, di ba? Palagi nilang sinasabi tayo yung nahuhuli, pero sa panahon pong ito, dahil sa meron na po tayong mga, sabi ni Secretary kanina, the voice of Mindanao in the cabinet, napakalaki po ng ating na tinitingnan na future na it will be very bright for Mindanao. Thank you very much.